Ang tanong ngayon, magre-resign ba o lalaban si Sara Duterte, Vice President ng bansa na i-impeach na ng Kongreso pagkatapos po na lumabas ang 55-0, walang tumutol, unanimous decision, pabor ang lahat ng mga congressman ng Justice Committee na dalhin sa plenary ang article of impeachment for both para makuha ang 1/3 o higit pa. Ngayon, yan ang tanong. Lalaban ba si Sara sa trial or magre-resign as Vice President? Mayroon hong legal and technical debate yan. Pagka daw nag-resign, tuloy pa rin ang impeachment. Kahit daw mag-resign, hindi mapipigil ang impeachment. Parang ganon. Pagka daw naman nag-resign, bakit pa magkakaroon ng impeachment? Ay nag-resign na. Ayan ang debate ngayon dyan. Kaya ang tanong natin magre-resign ba o lalaban? Kasi ang totoong laban ay sa impeachment trial. Kaya ako natin itatanong ito kasi napakahirap ng panghawakan ng mga sinasabi ng mga Duterte, lalo na si Sara. Noong hindi pa nagsisimula ang Justice Committee, nung kapapile pa lang yung impeachment complaint laban sa kanya, laging sinasabi niya, haharapin ko yan, di ako natatakot yan, ipapaliwanag ko ang lahat. Aba, ay nung mag-trial na, mag-hearing na sa committee. Araw-araw iniimbitahan. Oras-oras iniimbitahan during may hearing. Wala ni anino na dumating na Sara Duterte at mga abogado sa hearing ng Committee on Justice. Tapos ngayon na naman sasabihin, haharapin namin yan sa trial pag nasa Senado na. Mahirap ng panghawakan yon kasi marami na silang sinabi hindi nagkatotoo. Kaya hihintayin na lang natin. Pag siya humarap sa trial, ay di yun ang pagpapatunay na yun ang sinabi niya, totoo. Pag hindi, edi masanay na tayo na lahat ng sinasabi na hindi naman nangyayari. Ayan, di ba? Parang si Pulong din, Duterte, yung kapatid niya. Haharapin niya daw niya investigasyon sa 51 billion project sa Davao. Nung imbitahan ng Independent Commission for Infrastructure, hindi dumating, binanatan pa. One-sided daw yung investigasyon. Parang si Baste, gusto makipagbubugan kay Torre, hinamon pa. Nung maghanda si Torre at may ring na, walang dumating. Di ba? Yan yun Yan yung style nila. So, issue lang ito. Walang personalan. Base sa kanilang sinasabi. Sila yung mga government official, congressman, congressman, mayor, at saka vice president yung magkakapatid. Ang kanilang sinasabi, hindi nila ginagagawa. Nauna ang sinabi, pero walang ginawa. Ay ngayon, magkakaroon ng trial sa Senado. Sabi nila pupunta. Ang hirap ng panghawakan. Pero nasa kanya yan. Kung pumunta siya, mas maganda. Kung hindi, bahala siya. Pero kung hindi siya magbabago sa mga pananagot o pagsagot sa tanong, pagsagot sa question and answer, ewan ko lang kung paano sasagutin yung mga akusasyon. Napakabigat ng article of impeachment. Napakabigat ng mga ebidensya. Hindi biro. OWA report, PSA report, Philippine Statistics Authority, NBI report, AMLA report, Trillanes statement, Madriaga statement, Security Exchange Commission na nakita ng SEC na yung mga negosyo naman pa na ng mga Duterte palugi, hindi naman kumikita ng ganong kalalaki. Ay nasaan galing ang bilyon-bilyon transaksyon? At yung pinakamalupit, yung kailang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Yan ay lahat betrayal of public trust. Pera, kapangyarihan, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Paano sasagutin niya ng pangalawang Pangulo? Kaya 50-50. Baka nga 60-40 pa. 60% hindi dumalo sa trial. 40% lang na baka dumalo. Pero tingnan natin, sa pantahala ko lang naman yan. Malay mo, dumating din at lumabas yung kanyang tapang at sinasabing panindigan. Pero marami na sinabing hindi nangyari. Hindi, tingnan natin.
Abang-abang talaga. Issue lang po, walang personalan. Ang magagalit dito ay yung mga pipikon dito, yung mga kaalyadong hindi nakakaintindi ng proseso. Yung mga kaalyadong sarado ang kailang kaisipan. Kahit anong sabihin, kahit anong gawin, Duterte sila. Ay bahala kayo. Hindi naman namin pinipilit, hindi ko naman pipiliting huwag kayong sumama sa Duterte. Karapatan nyo yan. Kaya lang, huwag nyo sasabihin na mali ako at mali yung naniniwala sa katotohanan. Dahil sarado ang isip nyo. Yung sarado ang isip, yun ang mali. Yung bukas ng kaisipan, yun ang malayo ang mararating. At malayo ang maraming malalaman sa totoong proseso, katarungan, at kaliwanagan. Ayan, di ba? Ganun lang yun, di ba? Okay, magagalit, ano? Kaya nga, pati nga yung hair ko, binabanatan pa nila, maputi na raw ang buhok ko, hindi na nagbago. Ano ba't ako magbabago? I know my job. Alam ko ang trabaho ko. Alam ko ang obligasyon ko. At paninindigan ko, may prinsipyo ito. Kahit namuti na yung buhok natin, may prinsipyo tayo. Hindi tayo katulad ng iba, hulugan. Ang sinasabi ay galing sa kung magkano ang hulog. Ang prinsipyo ay kung magkano ang hulog. Ay, ako hindi, wala akong ganyan. Huwag kayong mag-try maghulog sa akin dahil mapapahiya kayo. Kaya nga namuti na yung buhok natin Dahil sa ating prinsipyo, ipinaglalabang katotohanan ng mga ibabaw, walang takipan. Kung may ebidensya, imbestigahan, kasuhan. Huwag puro paratang. Huwag puro akusasyon. Pero wala namang pagpapatunay. Yan ay intriga, chismis, at paninira lang. Ayun. Di ba? Ang linaw. Di ba? Kaya manatili po kayo, magsubaybay, mag-like, share ng ating mga video. Mag-subscribe and follow dito sa Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV sa YouTube channel natin. Ganon din po yung ating Facebook page, Mike Abby Opinion, Facebook page, at MA Pinoy TV sa Facebook din po. Yan lang aking mga channel. Pag meron dyan ng mga pangalan ko, mukha ko, ginagamit nila sa iba-ibang channel at nanghihingi na kung ano-ano, ibasura nyo, hindi ako. Wala sa guhit ng palad ko ang nanghihingi ng kahit na ano. Hindi ko ugali yan. Okay? Kaya kung yung gumagawa at naninira, wala silang magawa, kaya ginagamit kasi may nagparte sa akin, lalagay yung pangalan ko doon, tapos ako daw isumuporta na sa mga Duterte, mga ganon. Lalagay yung pangalan ko doon, tapos gagawa ng Facebook page, nanghihingi na kung ano-ano. Ganon lang ginagawa nila. Alam ni Lord ang totoo, dahil hindi ako ganon. Huwag niyong ipagpatuloy, hindi kayo magtatagumpay. Kaya kayo namang mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, huwag kayong maniwala basta may hiningi sa inyo ng kahit ano, kahit singkong tuling, kahit paano yan. Hindi ako yun. Mukha ko lang, pangalan ko, ginamit nila para sirain ako. Puro pagmumura at pagbabanta ang ginagawa nila. Ngayon pati pagsira sa aking mga channel. Kaya huwag kayong maniwala. Ako wala akong tinatago. Ito yun Laging mukha ko nakadisplay dito. At pangalan ko. Hindi ako gumagamit ng fake account at fake na mukha o naman picture. Hindi rin ako masyadong gumagamit ng mga video at mga picture ng ibang tao dahil may respeto ako sa kanila. Alam kong mali yun kung hindi nila alam pag ginamit ko. Kaya maingat na maingat ako dyan. Hindi lang copyright, kung hindi yung respeto ko sa mga tao. Dahil hindi lahat ng tao mahilig sa publicity. Hindi lahat ng personalidad ay gusto yung kanilang mga mukha at pangalan ay lumabas sa social media. Totoo yun, dapat nating irespeto yun. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako naglalagay na kung ano-ano. Sana po naintindihan nyo. Subscribe and follow, like and share.